Praise. And Amen. Isang pinagpatang umaga po muli sa ating lahat. And bago minsan magtingin pa ng Merry Christmas ang iyong katabi. And a blessed, merry, peaceful, joyful, blessed, hallelujah. Papuri sa iyo, Panginoon. And pwede bang minsan pangingian ng iyong katabi? Pero makita ang ngiti ng iyong katabi. Nag-brush ba yan? And pwede bang pa-check? Ay, parang may natatawa dito. Parang may duda. Parang Ako, no? And it's good to see everyone. Welcome po sa gawain po this morning. And pag tayo po ay nasa bahay-sambahan na ating Panginoong Diyos, tayo po ay tatanggap ng pagpapala. Amen po ba yung mga kapatid? Amen. At sa atin po pagsisimula, I'd love to welcome po ang lahat. May nakita akong first time, parang yung katabi ni Aya. First time ba? Tama po ba? Anong pangalan niya, sister? Aliyah, yan. Palakpakan naman si Lord at kailangan niya, Aliyah. Welcome, si JCC. Yan. And yung katabi niya ni Estay, parang ngayon ko lang din nakita. Tama po ba? First time po ba ni sister? Si sister ay si sister? Ha? Sister Weng? Ayan, Sister Weng. Palakpakan naman din si Lord sa buhay ni Sister Weng. Ayan. And sa mga nagbabalik din po, welcome si Ate Tina yan. Dami kong mga from all over the world. Oh. Papuri sa Panginoon. And sa atin pong pagsisimula, tayo po ay dadako sa paunang salita ng ating Panginoong Diyos. Maanayaan ko po ang lahat na sa akin po ay makibasa sa John chapter 1, verse 1 to 4, or 1, kabanatang 1, talatang 1. And this would somehow represent itong Christmas na atin pong sineselebrate. Ano po ba? Bakit po ba tayo nag-celebrate? Ano po ba yung ating sineselebrate? John chapter 1 verse 1, basahin po natin. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Nasa Kanya ang buhay at ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Papuri sa Panginoon sa Kanyang mga salita. And the verse says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pupuri sa Panginoon sa Kanyang mga salita. And we are reminded of who our Lord Jesus is. Kung sino yung pinapatungkulan sa mga salitang ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. And when we are reminded of Genesis 1 chapter 1, what is Genesis 1 chapter 1? It's in the beginning, God created the heavens and the earth. Sa pasimula pa, ay nandun na pala yung ating Panginoong Jesus. Hindi po sinabi dito na nasa pasimula ay tsaka nangyari ang ating Panginoong Jesus. Kundi ang sabi po dito, He was with God in the beginning. Kasama siya sa pasimula. Hindi siya doon nagsimula, kundi kasama siya pasimula. E makita natin na through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. Pasalamatan natin yung Panginoong Diyos na lahat na nakikita natin, physical man, di man nakikita, the gravity, the universe, the stars, itong ating kinatatayuan, yung katabi mo, pwede ba tingnan yung katabi mo? Ay nilikha dahil sa ating Panginoong Diyos. Pakpakan na ating Panginoon sa kanyang kahangahan ng gawa. And the most parang mind-baffling thing na mababasa po natin sa John chapter 1 is sa verse 14. Basahin ko po sa verse 14. And the Word became flesh. The Word became flesh and made His dwelling among us. Itong salita na tinutukoy na kasama ng Panginoon is God is Spirit, but one time in this lifetime dito po sa mundo, He became flesh. Siya po ay naging tao. Basahin ko po sa Tagalog, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Why would God, all-powerful, all-amazing, all-powerful being, become flesh? Why?
Bakit? Ba't kailangan, Lord? You can just reign over yan sa iyong throne. Why would you need to humble yourselves and become flesh and be one of us, be one of your creature? Ay, tanong na po ba natin? And we just think of the start of Christmas. Oh, he could just lay this, parang dumating in a red carpet, all prestigious, all privileged, VIP, na pagpunta dito sa lupa, but God chose the humblest way to be born in a manger. Sa isang sabsaban. And this man lived a perfect life, lived a sinless life, a word that became flesh, that he becomes so sinless, so perfect, he lives so perfect, he may die for our sins. And because of him, he made a way na tayo ay separated from God, and because of his sacrifice, because of his human sacrifice, this perfect sacrifice, the Lamb of God, that we have been one with God the Father. The Word became flesh and made His dwelling among us. One more reason kung bakit katawang tao ating Panginoon is to just say na hindi siya malayo sa'yo. Na minsan iniisip mo, mag-isa ka, nalulungkot ka, maliit yung bonus mo, wala ka na regalo, minsan naisip mo na parang isolated ka, may kita mo sa social media, ang gaganda, nalalaya na narating ng mga kakilala mo, and you just feel so parang alert, parang ano nangyari sa akin, but parang mag-isa lang ako. But we are reminded that this God made flesh, that so you know that He understood what you're going through. Lahat ng temptation, lahat ng kasalanan pwedeng i-offer sa ating Panginoong Hesus ay Kanyang hinarap at Kanyang pagtagumpayan. At dahil sa Kanyang tagumpay, sa lahat ng naniwala at nanampalataya sa Kanya, ay tatanggap din ang katagumpayan. Amen po ba yung mga kapatid? Amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Lord, we praise You. We worship You, Lord God. Thank You for Christmas. Thank You, Lord God, that You have become flesh, Lord God. Not only to become a perfect sacrifice for our sin, Lord God, but Lord, thank You, Lord God, dahil upang, Lord, malaman namin, Lord God, na ang Diyos na aming sinasamba ay hindi malayo. Ang aming sinasamba ay hindi distant. Hindi nakakaunawa na aming nararanasan, but Lord, You're the only God na namuhay kasama namin, Panginoon. 1,000 years ago, Lord God, that You showed Your miracles, Lord, You show Your power, You show Your Lordship, Lord God. And Lord God, thank You, Panginoon. Dahil kung wala ng lahat ng iyon, Panginoon, ay wala po kaming sineselebrate na Christmas. Hindi po namin nasa-celebrate, Lord God, yung aming mga mahal sa buhay. Church, let us pray. Lord, Heavenly Father, we give You praise and honor. Maraming salamat po, Ama, sa iyo pong mga salita na pong pinagkaloob sa aming Panginoon. Na hindi po kami naliligaw sa mundong ito kung paano po ba namin tatahakin ang buhay. Maraming salamat po, Lord God, sa iyong mga salita na tunay nga po, Ama, na nagiging gabay namin, nagiging ilaw namin, nagiging tanglaw namin, Panginoon. Na every time na kami, Lord God, ay nawawala dito sa mundong ito, naliligaw, nadadaba, Panginoon. Lord, yung mga salita mo, yung aming naging lakasan. Yung salita mo, Lord God, yung nagpapaalala sa amin, Ama, na merong pag-asa, na merong kalakasan, na hindi kami nag-iisa, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, minsan pa sa iyong kabutihan at sa iyong dakilang gawa. Ikaw, Lord God, ay nagsakripisyo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Walang kasalanan, pinagupit, pinarusahan. Na Lord God, yung mga parusang nararapat sa amin, dapat sana sa amin, Lord, at inako mong lahat, Panginoon. Nang lahat ng kapurusahan para sa amin ay inako mo. Nang sa gayon, Panginoon, Ama, kami, Lord God, pag kami tinitignan mo na nakikita mo, Panginoon, na aming Panginoong Jesus. Maraming salamat po, Lord God, minsan pa sa iyong dakilang gawa. Lord, itinataas po namin sa inyo, Lord God, ang aming gawain sa umagang ito. Pinapapurihan ka namin, Lord God, pinasasalamatan, itinataas sa kataas-taasan, Panginoon, ang iyong pangalan. Dahil karapat-dapat ka sa iyong pagkadiyos, sa iyong katakilaan, Panginoon. Tunay nga po, Ama, na ikaw ang siyang makita namin. Alisipot namin lahat ng nagdidistract sa aming isipan, sa aming mga puso, Panginoon. Lord, nang makita ka namin, Lord, ang buong-buo, Panginoon, ang iyong kagandahan, Panginoon.
ng lahat na aming iniisip, ng aming Panginoon, ay tunay nga po, Lord God, na kaya pa, Panginoon. Nakasama ka pala namin, Panginoon, na wala pala dapat kaming ipangamba, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos ng lahat ng miracles, Panginoon, sa aming buhay. And Lord, makita namin sa umagang ito yung salita mo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nakakaalam. Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat. At dahil, Lord, alam mo ang lahat, Panginoon, kami ay panatag, Panginoon, na lahat, Panginoon, kikilosan mo, Panginoon. Susolusyonan mo, Lord God, sa aming buhay. Nais mo lamang sa aming, Panginoon, ay magtiwala. Lord, sa oras na ito ay inataas din po namin sa inyo ang kalagayan na aming pong pastor, Teacher Margie. Sa oras na ito, Lord God, Lord, we pull up, Lord God, Teacher Margie, sa oras na ito. Kayo po, Lord God, ang siya nakakakita. Alam po namin, Lord God, na siya ay sinasamahan mo sa mga oras na ito sa ospital, Panginoon. Siya pong pag-aratay, Panginoon. Ikaw ang Diyos na magbibigay sa kanya ng kalakasan, ng pag-asa, ng kagalingan. Lord, patuloy mo ang ihanda, Panginoon. Yung mga doktor, yung mga nurses, lahat po, Lord God, ang mga gagamitin mo, Panginoon. Siya ay mabigyan ng kalunasan, Panginoon, sa pagtanggal, Lord God, ng kanyang kidneys, Lord God. Lord, we pray, Lord God, and ask, Lord, we beg, Lord, in Jesus' name, Lord God, ikaw ay patukilos sa kanyang buhay, At Lord, at tunay nga po, Ama, na sa oras na ito ay makita namin, Lord God, kung paano ka kumikilos sa aming buhay. Lord, makapagsabit kami, Lord God, ng pasasalamat sa lahat-lahat ng pagpapalang pinagkakalob niyo po sa amin. Mula sa maliliit na pagpapalang sa pinakamalaki, Panginoon. Makita namin itong lahat ngayong umaga, Panginoon. Kami, Lord God, maging bulag, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay. Maging ito man ay mga pagsubok, paghihirap, pagpapala, Panginoon, na inaalaw mo sa aming buhay. Lord, maraming salamat, Panginoon. Dahil alam namin, Lord God, ang lahat ito ay para sa ikabubuti namin. Ikatatag namin, Lord God. Ikakalakas namin, Panginoon. At tunay nga po, Lord God, na makita ang iyong pagkilos sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Minsan pa ikaw aming pupurihin, aawitan, sasakay. Itataas namin, Lord God, ang aming mga boses, Panginoon, ang aming mga kamay sa iyo, Panginoon. Tunay na karapat dapat ka. Oh, Diyos, tunay nga po, Lord God, na ikaw, Lord God, ay mapapurihan sa aming mga kalagitnaan, sa aming pag-aawitan, Ama. Siyang maitaas, Panginoon. Maraming salamat po. Ang araw na ito ay hindi sa amin, Panginoon. Hindi po tungkol sa amin, Lord God, kundi tungkol lahat ito sa iyo, Panginoon. It's all about you, Lord. And Lord, pag nakita namin, Lord God, na naalis, Lord God, yung aming selfish ways, Lord God, na itataas ka namin, Ama. Ay tunay nga po, Lord God, na nandoon, napupuno, Lord God, yung aming puso, Panginoon, ikaw ay aming napapapurihan. Maraming salamat po. Minsan ba, ipinagkakatiwala na po namin sa inyo ang lahat. Lord, maranasan namin ang iyong presensya, ang iyong kapayapaan, ang iyong pag-ibig, ang iyong pagkilos, at ang iyong mga pagkilos milagro sa aming buhay. Maraming salamat po at hindi po kami lalabas ng pintuang iyan, Lord God, at hindi kami nakakaranas ng pagpapala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Isang pinagpala mong umaga sa ating lahat. Bago po tayo umawit para sa Panginoon, parang nakasimangot po ata tayo, parang bilagsakan tayo ng langit. Ayan, tumayo po tayo. Ayan. Bago tayo umawit, mag-ano po tayo, no, warm up po tayo, no, parang inaantok pa tayo, parang wala tayong energy, paano natin ma-praise si God, paano natin mapapasalamatan ang Diyos na gumawa ng umagang ito para magkasama-sama po tayo. Tayo po ay, i-shake natin yung mga kamay natin, mga kapatid. Ayan, para mawala yung antok. Oo, wala yung antok. Ayan, diba tayo po ay mag-inhale. Inhale and exhale. Relax lang po tayo, no? Ibigay natin yung buong puso natin para sa pag-awit natin sa Panginoon. Yan. Handa na po ba? Tayo po ay pumalakpak. Palakpakan natin sa Lord. Let's see, open the eyes. Open the eyes of
Lord God, we're still here. Lord God, sa lahat ng pagsubok, Lord God, and all our sorrows and our pain, Panginoon. We lift up to you all our sorrows, Panginoon, our pain this morning, Panginoon. Lord God, kayo na po ang bahala, Panginoon. Alisin niyo, Panginoon, ang lahat ng bumabagabag sa aming mga puso't isipan, Lord God. So namin, Lord God, ang pagpupuli pa sa salamat, Lord God, para sa iyo, Panginoon, ngayong umagang ito, Lord God. Samahan niyo po kami, Panginoon. Yakapin mo po ang bawat isa, Lord God. Fill us with your Holy Spirit, Panginoon. In the blood of Jesus, Lord God. We rebuke everything, Lord God, na makakapanira, Panginoon, ng pagpupuri namin, pasasalamat namin, Panginoon. Sa iyo, Lord God. We are still praising you, Lord God. Itago mo kami, Panginoon, sa iyong likuran. Lord God, at kailangan, Lord God, ang aming makita, at kailangan ang aming madama. Lord God, mga kapatid, ibigit natin ang ating mga bata at dami natin ang presence ni Lord ngayong umagang ito. Sa Lord God, fill us with the Holy Spirit. Hallelujah. 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 Let's sing, hide me now. Hide me now. When the
sa Panginoon and truly, Lord Jesus, working your Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And we will continue to be still in the presence of our Lord. We can settle now, we can sit, can relax, and patuloy nating maranasan yung presensya ng Panginoong Diyos ngayong umaga. And tayo po ngayon ay dadako na to hear, po marinig yung kabutihan ng ating Panginoong Diyos sa buhay ng ating mga kapatid. Sino po ang nais magpasalamat sa ating Panginoong Diyos ngayong umaga? Sino po ang nais magpasalamat? Yan. Sino po ang nais magpasalamat? Magtingin kay Lord and... Ay, si Deacon Joe. Ayan, si Deacon Joe. Ay, si Deacon Joe. Papaano si Lord sa buhay ni Deacon Joe? Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Ipagpasalamat ko yung kahapon, yung event namin. Meron kasi kaming... Kahapon kasi meron kaming strat plan sa trabaho. Tapos Christmas party na rin ng mga namin ng kaonte. Yun, so matagal yung event niya. Since umalis ako rito umaga, alas 6. Hapon, pagod. Pag-uwi, ko lang yung kasi nung pauwi na, naghahanap ako ng yung masasabayan na papuntang Dasma. Isa Tagaytay kasi siya. Dasma. Lahat kasi ng mga service ng shuttle papunta sa sa planta. So doon pa pupunta. Kung parang nag-alisan na. Pero may natira na isa. May tinanong ako. Sabi ko, saan? Ay, wala nang masasabayan. May isa akong may isang nakakotse na tinawag ako. Sabi niya, ay, pre, dito ka. Saan ka? Dasma. Sabi ko, ay, sige, hatid pa kita. Hatid tinawag ko. Kasi salamat kay Lord, hinatid niya ako. Hanggang Merry Christmas ko hinatid. Amen. Tapos, isang din na, yun pala, parang hindi ko alam na, siguro ni Lord na parang di ba, wala naman talaga lahat nangyayari for a reason. Kung lahat talaga nangyayari ng may dahilan. Kaya pala, parang sabi ko, parang pinadala ako doon ni Lord. Sabi ko, yung pala, nagtataka ako dati kasi parang nagbago yung ugali niya. Parang, kaya naiilang din ako sumakay kasi parang nag-iba na siya. Tapos gano'n. Pero, dumating yung nasa kami, pasilang. Tapos sabi niya, kinumusta ko yung inaanak ko, sabi niya gano'n. Sabi, pre, kumusta niya si ganito. Sabi, parang na wala siya, tapos bigla niya akong kinalapit sa likod. Nahiya akong ikwento, pre. Parang gano'n. Yung pala parang naging broken family na pala sila, na iniwan siya na, diba parang umalis, tapos sinama pati yung mga anak ka na. Parang gano'n, napaka bigat nung pakaramdam na yun nang nag-uusap kami. Yun, salamat kay Lord kasi maaaring yun pala yung naging ino-report ko siya. Alam niya naman yung sitwasyon na kasi dati ko siyang dati ko siyang classmate sa Luman, classmate ko sa kung ano-ano. Pero dati kami dati dyan tayo pero alam ko ba yung kay Lord ka na. Kasi yung kinuwento ko yun. Pero simula yata sa pasilang na papapuntang bayan, puro si Lord na yung pinag-uusapan namin. Na parang sabi niya, na alam mo, di ko naman kailangan ng yung mga payo o mga ganon. Kailangan ko lang ng tenga na yung mapaghihingahan niya ng kung parang ganon kasi siyempre ganon naman tao, di ba? Maraming kahit na lugmok na, pero hindi mo siya makikita na pero yung pala ganun sobrang tindi pala ng pinagkano niya. Ayun, sabi ko, sige pre, ipag-pray kita palagi. Kumbaga kahit na, alam ko, si Lord ay author ng family. Siya yung, kumbaga kung ano man yan, kaya-kaya, yung mga anak mo kaya-kaya ibalik ng Panginoon yan, kaya-kaya, walang patigas na puso sa Panginoon, kaya-kaya palambutin. Ayun, salamat kay Lord sa tagal ng biyahe namin na
na yun, kung ba nakapag-pray kami na na gano'n, na yung tungkol kay Jesus, nagpapasalamat. Kumbaga kahit na sa ganong ikling panahon, iniisip ko, si Lord kumikilos na at naniniwala ako na may gagawin ang Panginoon sa buhay nila. At alam ko, kung gaano man napakasakit na mawala yung mga anak mo, yung lumayo. Pero alam ko, kaya-kaya ni Lord na ibalik at buuin lahat. Yung respeto lahat ng iba, kaya-kaya ibalik ng Panginoon. Nag-pray kami ng yung acceptance diyan. Sige, parada mo, acceptance tayo. Kumbaga, yun na yung kasi mahirap naman yung blessing talaga, hindi talaga dadaloy unless in-accept mo si Jesus as Christ and Savior, di ba? Kumbaga, parang gano'n. Kaya yun, pinagpipray ko kay Lord. Sabi Lord, ginawa ko na. Kumbaga, parang ikaw naman sa part ng pagpapala. At alam ko, kaya mo i-restore yung pamilya ko yun. Kaya, naniniwala ako. Kumbaga, alam ko may kumikilos na ang Panginoon before noon at kumikilos ng time noon ang Panginoon at ngayon sigurado may gagawin ng Panginoon sa buhay nila. At sama niyo po ako sa prayer may ginagawa Brother Peter. Pero pagpipray mo rin si Julius. Salamat sa Panginoon at papurit para sa Panginoon nila. Wow, Mr. Lord, grabe. Papuri sa Panginoon sa life ni Deacon Jono na it turned out to be an inconvenient nung una. Then God turned it to something na talagang si Lord yung nag-glorify. Papuri sa Panginoon. Sino pa po is magpasalamat sa ating Panginoon? Ayan, si Mama Babel. Ayan. Palakpakan si Lord sa life ni Mama Babel. Blessed Sunday morning po, BSCC. Ayan po, good morning. First and thanks be to God. Unang-una po, glory to God po. Nandito na po ako uli kasi po, last 2 Sundays po, hindi po ako naka-attend dahil po sa pagkakasakit ko. And prior to that, naka-attend po ako ng last Sunday ng November. Pero 2 previous Sundays na before that, nagkasakit po ako. So, ang tagal po, para bang, sabi ko sa kanila, para ako nagaling sa ibang planeta. Hindi ko na alam kung ano yung dinaknan ko dito. So, ayun po, kasi nangyari po is, nagkasakit ako, tapos okay, tapos nabinat po dahil sa tigas ng ulo. Nakapagpa-check up naman po ako, praise God po, nung Monday. And yun po, kasala ko yung naggagamot po, and nag-nebulizer po. So, hinihingal po ako yun. So, praise God po, nauna po, salamat po sa kagalingan po. I'm claiming po na ma-fully ma-restore na ako ni Lord and mabawasan yung katigasan ng ulo po, paglipasahoy po. Yung alagaan po yung sarili po, yung health po natin. Gusto ko rin po i-take yung time na to thank po yung mga nag-pray po sa akin po. Thank you so much po. Tsaka po sa mga nagme-message po sa akin and hingi na rin po ng kaumanhin. Sorry po talaga kasi hindi ko po talaga po nare-replyan. Magka-catch up pa lang po ako sa mga messages. Pero sobra ko pong na-appreciate. Kilala niyo po kung sino po kayo. Thank you so much po na sa lahat po ng mga words of encouragement sa prayers po. And syempre sa family po namin, si Mami po, si Papa Ayos po, at yung buong pastor's family po, si Ate Bing din po, sa pagsuporta po. Hirap po talaga po magkasakit and at the same time, may naging issues po sa work, but that will be another testimony kasi binubuo pa po yung kwento in Jesus' name. So yun po, ang gusto ko rin po i-share na kaya po pinatayo ni Lord is, aside from thank you po na sa kagalingan at nakabalik po is, gusto ko lang po i-share nung time po na yun na sobra pong dumaan na naman po ako sa, ano ba tawag na siguro, wilderness po ba yun? Yung time po na may sakit po ako, kakagaling din po sa issues sa work. So, sobra pong namamroblema, may issues kami sa work. And then, nagkasakit po ako. So, I felt po na para bang everything was a mess. Parang gano'n yung lahat ng aspects ng life ko, para bang, sige, dati nakakagawa ako sa work ko, pero parang yun, hindi rin. Yung cell group ko dati, okay, hindi ko na nakumuntan. So, parang ganun po, parang I was so frustrated. Pag ganun po, paalala rin po siguro sa mga gusto ni Lord na makarinig dito ngayon is,
the enemy will always try to invalidate us, i-disqualify tayo. Because I started questioning pag ganyan po yan, nagdadrama ako, alam po yan ni Teacher Margie na alis na lang ako, mag-leave na lang ako, or hindi ko nagagawa yung mga pinapagawa sa akin ni Lord. So, parang gano'n, para bang lahat ng aspeto sa family, sa personal, pati sa spiritual po, hindi makapagsulat ng devotion. Parang bang lahat, sobra po. And then, isang madaling araw po, dun po sa ating tanglaw na devotion, meron pong quote doon si Rick Warren po yata yun. Ang sabi po doon, no matter how badly you've messed up, God has not changed your mission. Isa ba po? No matter how badly you've messed up, God has not changed your mission. And yung quote lang na yun, mga kapatid, kung meron dito, especially magtatapos po tayo ng taon, yun po, tayo po, we will make failures. Pag ganun po sa Facebook, may isang kapatid po ang post niya, you can start again with God. So yun po, parang every time po, sabi, you are more than your failures. Salamat po kay Lord, kasi po ang Diyos po natin, minamahal po tayo, not based on performance. Glory to God po, no? Isipin niyo po yun. Para bang, I cannot do anything. Wala po akong pwedeng gawin for God to love me less or for God to love me more. Because He loves me perfectly, just right. So, yun nga po, sabi ko, magtatapos yung taon, kung feeling po tayo na, ay, pumalpak ako sa aspect ng buhay ko, ako po, feeling ko lahat So, parang ganun po. And yun po na sinabi ni Lord na, God has not changed your mission. He still trusts me kahit hindi ako katiwala sa kabila ng lahat ng nangyari. Yun lang po. Remember who we are in God's eyes because the enemy will always try to deceive us. So sabihin sa'yo ng enemy, ganyan ka, ganito ka, hindi ka qualified, ganyan kaya, no? Tinan mo, ganyan, palpak ka. Naman sabi ko sa'yo, palpak ka ganyan po talaga. Didigligin po talaga tayo ng kaaway. So yun po, remember who we are in God's eyes, but most importantly po is know God. Thank you po dun sa song ni Ate Paz, kanta ko po kasi talaga yung Be still and know God, and that's more than enough po. If we have become still and know God, alam po natin sino si Lord at alam po natin sino yung sarili natin. So yun po, pasensya na po napahaba, pero yun po, thank you po, and yun nga, ma-remind po tayo na God still trusts us and He will always love us perfectly just as we are po. Yun po. Thank you po, and glory to God po. God bless po sa atin. Amen. Grabe. Thank you po sa Lord, sa life ni Mama Babel. And yun po sa atin pong pagpapatuloy. We have a lot of things in store for you this morning. We'll have our Christmas fellowship later. But before po tayo, handa po natin yung ating mga sarili sa mensahe ni Lord sa buhay po ni Pastor Fergus. Yung palapakan si Lord sa life ni Pastor Fergus. Okay, so good morning everyone. Good morning. Kumusta po kayo? Mabuti? Okay. Kayo ba'y pinagpala ng Panginoon ngayong umagang ito? Handa ba kayong makinig sa mensahe ni Lord? Okay, so last Sunday, yung message ng Panginoon is to prepare us para maintindihan po natin kung ano nga ba talaga yung tunay na kahulugan ng Kapaskuhan. So may natutunan po ba kayo last Sunday sa mga nakadalo? So sa nawa, no? Ay makapag-celebrate po kayo ng anong tawag dito? Ng tunay na kahulugan ng Kapaskuhan. Okay? So balikan lang natin ng konti. Yung message last Sunday is about God's love. No, John 3:16. Alam naman ninyo lahat yun. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So, sino naniniwala dito na mahal siya ng Diyos? Amen. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Yun yung reason. Okay? Yun yung dahilan kung bakit tayo nagse-celebrate ng Christmas. Okay? Yung mga kabutihan, yung mga pagpapalang nare-receive mo, yun ay dahil sa pag-ibig ng Diyos. Hindi mo deserve
no, yung mga blessing na nasa buhay mo, pero dahil mahal ka ng Diyos, ipinibigay niya sa iyo. Amen? So napaka-bless po natin, di po ba? Kasi mahal na mahal tayo ng Diyos. So wag natin sayangin yon, yung pag-ibig ng Diyos sa atin, ibigay naman natin sa iba. Okay? Yung reason, bakit tayo nandito? Para ibahagi, ipamalita kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kasi yung mga kabutihan, ang relasyon, no? Kahit yung magandang relasyon na makikita po natin, like for example, sa mag-asawa, sa mag-boyfriend, sa magnanay, magtatay, or magkapatid. Walang kabuluhan lahat ng mga ginagawa nating kabutihan sa kanila kung walang pag-ibig. Amen? So, kung gumagawa na rin lang tayo ng kabutihan sa iba, laki pa natin ng pag-ibig. Sabi sa 1 Corinthians, sabi ni 13, dito ba? Kahit ialay ko man ang aking sarili, ibigay mo ko man lahat sa iba, kung walang pag-ibig, wala rin saysay. Lalo ngayong Kapaskuhan, di ba? Kahit gaano kamahal yung regalo mo, kung walang pag-ibig, wala rin saysay. Maaring sa tao, pero sa Panginoon ng Diyos, hindi tayo may patago. So, gumagawa na rin naman tayo ng kabutihan, lakipan na rin natin ang pag-ibig. Hindi yung ritual lang. Kaya ka nagbibigay ng regalo, kaya ka nagmamahal kasi Pasko. Sino dito yung nagre-regalo lang kapag Pasko? Hindi nagmamahal lang dito kapag Pasko. Ha? Dapat araw-araw. Sabi mo sa katabi mo, dapat araw-araw. Ha? Okay. So, yun lang po, yun yung isang paalala. Alam niyo po kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Para ikinukompare po tayo doon sa prodigal son, o yung halibughang anak. No? Isang anak na matigas ang ulo, isang anak na gustong lumaya, mamuhay na sarili niyang paa, gusto niya magpakasaya sa mundong ito. Hindi pa patay yung kanyang nanay, ay yung kanyang tatay, hinihingi na yung kanyang mana. Grabe, no? Dahil sa pagmamahal ng ama, binigay niya, di po ba? Nilustay ang pera, naubos ang pera, naging alipin ng ibang tao. Pero nung bumalik siya sa Panginoon, dahil sa mahal na mahal siya ng Panginoon, hindi siya sinampal ng kanyang tatay. Hindi siya pinagalitan ng kanyang tatay. Diba? Kundi, ang tatay pa yung naghahanap ng time na yon. Ang tatay pa yung naghihintay na bumalik yung kanyang anak. Ganon tayo. Na lumayo ka man sa Lord, no, pag bumalik ka, hindi ka makakarinig ng kahit ano sa Panginoon. Kundi yayakapin ka ng Panginoon at matutuwa ang Panginoon. Ganon yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? So, tayo pong lahat ay tumayo para sa message ng Panginoong Diyos sa umagang ito. So, naintindihan po natin, no? Yung reason ng Christmas dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Ngayong umagang ito, balikan po natin yung isang verse o isang talata na binasa natin last Sunday. Ito ay matatagpuan sa aklat ng Mateo, chapter 1, 18 hanggang 24. Kung nais niyo pong basahin din yung mga Bible, pwede rin po. Or kung gusto niyo makisabay dito sa harapan, sabay-sabay po natin itong basahin. Mateo, chapter 1, 18 to 24. Sabay-sabay po nga po natin itong basahin. Ito ang naganap ng ipinanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David,
huwag kang matakot na pakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang berhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Tayo po natin manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po, Ama, sa buhay na amin pong tinatamasa sa araw na ito. Nagpapakumbaba po kami aming Diyos. Kinikilala po namin na sa iyo lang galing lahat po na kung ano yung meron po kami. Pangunahan mo po kami sa lahat po ng aming gagawin sa araw na ito. Especially, Lord, yung aming mga decision making, yung aming mga plano, at maging yung aming buhay, Panginoon, ay maging kalugod-lug sa iyong harapan. Tinataas ka namin, papupurihan ka namin sa magkapong ito, at patuloy nga na igawan mo nga aming Diyos ang karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon, upang hindi lamang namin ito mabasa, marinig, Panginoon, kundi ito ay amin pong tunay nga, Panginoon, na maging kalakasan po namin sa pagharap ng hamon ng buhay sa sanlibutan ito. Gamitin mo po kami at maging kapaki-pakinabang itong buhay na ito na ipinagkatiwala mo po sa amin para sa iyong ubasan. Salamat po muli. Tinataas ka namin ngayong umagang ito. Pinapapurihan, niluluwahati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ako po na po tayo. So good morning po muli sa lahat. And good morning sa mga first time. First time mo, welcome sa church. And then nila Atitin. Welcome po and family from Cabanatuan. Galing pa kayong Cabanatuan. No? Salamat sa inyong pakikiisa ngayong araw nito. And welcome back din kay Ate Marie. Okay, so meron po ba? Hindi ako nabanggit, no? Okay, maaaring ito yung continuation ng message last Sunday para tunay nga na may pagdiwang po natin yung Christmas na makabuluhan. No, spiritual Christmas, hindi worldly Christmas. Pero spiritual Christmas, hindi natin aalisin kasi baka mamaya sasabihin nyo, Pastor, ano ba yung spiritual Christmas? Mawawala na ba yung mga regalo? Mawawala na ba yung mga pagkain masasarap? Mawawala na ba yung mga caroling? No. Okay? So, walang mawawala. Sabi mo sa katabi mo, walang mawawala. Ha? Kung magdiriwang tayo ng spiritual Christmas, talaga. Yung tunay na kahulugan ng Kapaskuhan. So, ngayong umagang ito, ang message ng Panginoon, pag-forward po. Kapag ang pagsapit ng Pasko ay pag-alala, parang mali yung aking pag-backward lang, kasi parang mali lang ako ng kapag ang pagsapit ng Pasko ay pag-aalala. Okay, so kung sumapit ang Pasko na lang, kapag nagkamali ata ako dyan. Siguro, explain ko na lang siguro. Nasa isip ko yan, pero siguro mali lang ako ng Kasi, kapag ang pagsapit ng Pasko ay nauuwi sa pag-aalala, na nawala yung word na nauuwi, nauuwi. Okay? Kasi marami po sa atin kasi, kapag Pasko, pag dumarapit ang Pasko, anong kadalasan na nararamdaman po natin? Excited. Diba? Anong kadalasan? Diba? Excited tayo. Masaya. Diba? Nag-look forward po tayo sa mga masasayang occasion, reunion, party, di ba? Pagkain. Pero, ano ang mangyayari kapag dati excited ka, pero ngayon nauuwi na sa pag-aalala? Meron po ba sa inyo dito na nag-aalala kapag dumarating na yung Kapaskuhan? Meron po? Opo, normal po yun. Minsan normal po na nag-aalala tayo, especially yung mga maraming inaanak.
Nag-aalala kasi papaano niya mabibigyan lahat ng kanyang mga inaanak. Kaya sa akin po, pag may kumuhang ninong, close na po. Sarado na, wala na pwedeng kumuha ng ninong sa akin. Kasi kulang na yung budget. Hindi naman. So mamaya maintindihan po natin, no? Open pa, anytime naman, no? Okay, so, gaya lang sa panahon natin ngayon, di ba hindi na uso yung inaanak na nire-regaluhan? Ha? Yung mga inaanak na yung nagre-regalo sa mga ninong at ninang. Okay, so, actually, naituro namin po na sa buhay ni Ate Jen. No, nung lumaki na siya, maswerte yung mga ninong at ninang yan. One time lang, sana maulit, no? Siya yung nagregalo sa mga ninong niya, hindi siya yung niregaluhan ng mga ninong at ninang. So, okay ba sa inyo yun, yung mga kabataan dito? Na kapag medyo meron na kayong kakailan, kayo naman magbalik ng regalo sa mga ninong at ninang ninyo. Baka biglang may tumayo dito, you know? Pastor, kung alam mo lang, magmula nung umaten ng binyag ko yung ninong ko, hindi na nagpakita sa akin. Anong ibabawi ko? Diba? Short pa nga ako. So, yun lang, mga kapatid. No, normal po sa atin na kapag sumapit yung Kapaskuhan, nag-aalala po tayo. Okay? So, wag po kayong mag-alala. Na, nawawala uli yung signal ng aking cellphone. Ayan. Wait lang po medyo malabo yung signal. Okay. So, itong Christmas season, pagsapit pa lang ng December, ano na po yung na-witness po natin sa paligid, observe po natin. Ha? Christmas light, tama. Di ba may mga Christmas light na sa paligid po natin. Malamig na yung panahon, di ba? Sa madaling araw. Kasi, and sino pa? Yung pinakasikat? Si Jose Marichan, di ba ba? December 30, November 30 pa lang, di ba? Nagbabadya na si Jose Marichan. Yun yung parang nararamdaman natin na paparating na yung Christmas. Subalit, marami din yung mga nag-aalala. Yung sinasabi ko po sa inyo. Yung dating masaya po tayo noon, pero ngayon, kapag tumasapit ang Pasko, nauuwi na sa pag-aalala. Wala nang excitement, wala nang kasayahan. Kasi yun yung mga reason, no? Yung may bibigay mo sa mga inaanak mo, yung magluluto ka ng masasarap na pagkain, siyang kakukuha ng pangluto. Diba? Namoblema ka na before Christmas, pero after Christmas, namoblema ka pa rin. Kasi after Christmas, namoblema ka kung paano mo babayaran yung pinanghanda mo ng Christmas. Diba yung mga kaugalian natin na hindi po pwedeng walang handa? No, imbis na maging masaya ka, nauuwi sa pag-alala. So gawin na natin ngayon na hindi na tayo dapat nag-aalala. Sino naniniwala dito na kahit walang handa, masaya ang Pasko? Ha? Sino naniniwala dito na kahit walang regalo, masaya pa rin ang Pasko? Okay, nag-aiming kayo lahat ng regalo, ibigay niyo sa akin. Okay lang sa inyo di ba? Hindi. Okay, kaya natin yon. Kung maiintindihan talaga natin yung pag-celebrate ng Pasko, yung spiritual Christmas talaga. Pero wag niyo kung mag-misinterpret, no? Sabi ko nga kanina, walang mawawala kung meron naman. Sabi mo katabi mo, kung meron naman. Ha? Kung meron, di ba? At huwag natin ipagpilit kung wala. Kasi talagang mauuwi talaga sa pag-aalala eh. Kaya, ang project o ang layunin ng mga mensahe natin sa bawat Christian, sa mga Kristiyanong simbahan ngayon, yung ipaunawa at ipaintindi yung kahulugan ng Kapaskuhan. Para hindi tayo mag-alala kung may problema pag dumarating yung Kapaskuhan. Kasi mga kapatid, kadalasan kabaligtaran nangyayari. No? Yung Christmas dapat masaya, pero nagiging malungkot. Maraming mga marinig mong nagre-reklamo tungkol sa iba't ibang bagay. Ito ba? Maraming tumaas yung bilihin.
Mamumblema ka ba kung naiintindihan mo hindi mo ng Pasko na hindi mo naman kailangan magluto ng mamahalin o masarap o maraming pagkain? Di ba ba? Kasi minsan kadalasan yung budget natin sa isang pamilya, mga normal family, kulang na kulang talaga. Kaya nangyayari, kapag pumunta ka ng grocery ng palengke, iba-budget mo yung perang hawak mo, kulang na kulang. Sino yung mga namamalengke dito? Diba? Minsan magluluto ka ng sinigang na baboy, gulay pa lang nasa 200 pesos na. Gulay pa lang yun ha. Diba? Mamumblema ka ngayon. Ang taas na ng bilihin, reklamo ka, ang traffic. Hindi huwag kang lumabas. Diba? Traffic pag Pasko, diba? O, isa, after Christmas, saka ka lumabas. O, wala kang stress. Wala kang reklamo, wala kang complain. O kapag naintindihan, katulad naman nandito ngayon, naririnig po ninyo, di ba, nag-aiming kayo kanina, especially mga kabataan. Magiging pasayas pa rin yung Pasko ninyo, di po ba kahit walang regalo. O next time naintindihan ninyo, yung kahulugan ng Pasko talaga, hindi na problema yung mga nanay ninyo. Ang saya ng mga nanay dito ngayon, no? Mababawasan na next Christmas, no? Kung ngayon lang. Kaya mga umagang ito, mga kapatid, paki-forward. Ano ang dapat nating malaman kapag ang pagdiriwang ng Pasko ay nagiging pag-aalala? Ngayon, ito yung solusyon. Ito yung answer, mga kapatid, na kapag nag-aalala ka kapag dumarating yung Pasko, so ano yung dapat mong malaman? Number 1, believe that the Lord is with us. Okay? Kapag nag-aalala ka, maniwala ka na ang Diyos ay nasa sa iyo. Ang Diyos ay kasama natin. Ang Pasko ay nangangahulugan ng pagkatawang tao ng Diyos. No? Ang Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan dahil siya ay naging tao. Okay? Every time na nag-aalala ka, isipin mo lang palagi na sinamahan tayo ng Panginoong Diyos nandito pa siya sa lupa. Siya ay Diyos pero nagkatawang tao pumunta na siya sa lupa para samahan tayo. So ano ang ipag-aalala mo? Nag-aalala ka kasi nakafocus ka hindi sa celebration ni Jesus Christ, kundi celebration ng mundo. Yun yung nagpapasaya sa atin, yung celebration ng world. Kaya kapag wala yung celebration ng world, walang regalo, walang pagkain, nag-aalala tayo. Pero kapag naintindihan natin, nakita po natin na isang Diyos nasa langit, nasa kaharian ng langit, bumaba dito para tayo ay samahan dito sa mundong ito. Ano pa yung pag-aalala po natin? Okay? Yung reason, pagdiriwang ng Pasko, ay yung pagdating ng Panginoong Jesucristo dito sa lupa na nagkatawang tao, no? Bagamat siya ay Diyos. Ito rin ay nangangahulugan ng kapayapaan. Oh, yung kapayapaan sa puso po natin na naiintindihan natin na kung wala, hindi naman natin kailangan maging malungkot kapag wala. Kasi yung kapayapaan talaga ay nanggagaling sa Panginoong Diyos. Hindi naman pinilit ng Panginoong Jesucristo na mag-celebrate tayo ng masasarap na pagkain, magbigay ng... Nasa Bible ba yun? Sino ba yung niregaluhan? Niriregaluhan kapag Pasko. Diba dapat yung may birthday? Bakit ikaw nag-iintay ka ng regalo? Sabi mo sa kanila, birthday mo ba? Ha? Birthday mo ba? Sino birthday? Okay lang siya kung December 25 ang birthday mo. Ha? Okay lang na maghanap ka ng regalo. Ha? Pero kung hindi mo birthday, di ba? Bakit ka nag-aalala? Bakit ka nalulungkot? Bakit ka nag-worry na walang matanggap ng regalo? Hindi mo naman birthday. Kasi nakafocus ka sa birthday Christmas. Hindi mo naiintindihan yung kalugan ng Christmas na dapat ipagdiling natin ng Panginoon. At hindi naman naghahanap ng Panginoon ng material na regalo. Yun nangyari, yung mundo yun, mga bad namumuhay ng material na bagay. Okay? So ito rin yung sabi ko kanina kapayapaan. Yan, kaya huwag tayong magtaka
kapag maraming tao ang nalulungkot o nagpapanik kapag walang mga bagay na ito. Sabi sa Isaiah chapter 12 verse 6, no? Isaiah chapter 12 verse 6. Sumigaw kayo at umawit sa galak kayong mga taga-Zion, sapagkat makapangyarihan ang banal ng Diyos ng Israel na nasa piling ninyo. So, yung kagalakan bilang isang Kristiyano, bilang isang nagbabasa ng mga Biblia, dapat nagagalak tayo. Yun yung reason para tayo maging masaya. Inaalala po natin yung kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Okay? At ang sabi sa paki-forward po, sa Matthew 1:23, magliri ang isang berhen at magsisilang ng isang tanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kaulugan nito'y kasama natin ang Diyos. Amen? So, ninanakawan ka ba ng Diyos ng kaligayahan kapag Pasko, kapag wala kang masasarap na pagkain regalo? Hindi. Hindi ka ninanakawan ng Panginoon. Tinangako ng Panginoon na sa bawat araw ng buhay mo, kay sasamahan ay andoon ang Panginoong Diyos. Pinakita yan kay Jose. No? Nag-alala niya. Imbis na maging excited siya na maging asawa si Maria, pero nung nalaman niya na siya ay maglilihi, nalaman niya na buntis si Maria, no? Siya'y natakot, siya'y nag-worry. Ano nangyari? Gusto niyang tumakas. Gusto niyang lumayo. Okay? Kaya, mapapansin ninyo, kapag dumarating ang Pasko, maraming lumalayas. Maraming nakasarado ang pintuan. No? May tao sa loob, pero ang tahimik. Ha? Bakit? Kasi yung nakasanayan nga, ay wala tayong handa, hindi tayo magiging masaya. Alisin na natin yun. Kahit walang handa, dapat masaya ka. Sabi nga sa Isaiah, di ba? Magalak tayo. Yung iba, nagbabakasyon pa, pumupunta pa ng ibang bansa. Anong nangyari? Lalong gumastos, di ba? Hindi. So, yun yung paalala po sa atin ng Panginoon. Every time na dumarating ang Kapaskuhan, lagi yung joy, maranasan po natin. Yung kaganakan. Bakit? Kasi nangako ang Diyos nung dumating, nung sinabi ng anghel kay Jose na maglilihi si Maria sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ang pangalan ng Jesus. Di po ba? Napapangalan ng Emmanuel, na ibig sabihin ay kasama natin ng Diyos. Isang kaganakan na yun. Isang pagdiriwang na yun. So, na ano man dumating sa buhay mo, hindi ka iniiwanan ng Diyos. Amen? Kasi ang pakiramdam natin, kapag wala tayo, iniwanan na tayo ng Diyos eh. Hindi ko tayo iniiwanan ng Diyos. Hindi lang nakabukas yung mata mo para makita mo ang Diyos. Amen? Nakapikit yung mata mo sa katotohanan. Nakapikit ang mata mo sa tunay na kahulugan ng Kapaskuhan. Ulitin ko po ulit ha. No? Ang dipendiriwang po natin ay ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Kaya ano yung number 1 po natin? Pag-backward po. Believe that the Lord is with us. So, huwag ka na malungkot. Sabi mo sa katabi, huwag ka malungkot. Ha? Ngayong Pasko, kung wala kang regalo, the Lord is with you. Amen? Yun yung sabihin natin, the Lord is with us. Kasi baka mamaya yung iniintay mo, yung napanood mo sa TV, sa mga commercial, advertisement, ito ba? Sana dumating ito sa akin. Sana may magregalo sa akin. Yung parinig ka ng parinig, di ba? Pero hindi dumating. Baka malay mo sa birthday mo. Di ba ba? Oh, tapos yung Pasko, pero ang plano pa na ng nanay mo sa birthday mo. O kung hindi sa birthday mo, di ba ba? Ano pa ba? Baka sa graduation mo. Di ba nga, maaaring nakikita ng mga magulang mo o ng mga kaibigan mo na hindi mo pa kailangan. Pero pinapabawa sa atin ng Panginoon sa umagang ito, kahit anong mangyari ngayong Kapaskuhan, kahit walang-wala ka, kahit anong sitwasyon sa buhay mo, magalak ka, magsaya ka, kasi the Lord is with you. Amen? Dahil hindi ka pababayaan ng Panginoon. Okay? So, number 2, operate on the spiritual
labor. Yung sinasabi ko kanina, the celebration of Christmas must be spiritual, mga kapatid. Kaya lang, nakakalungkot sa ating panahon, ang layo-layo ng Pasko sa tunay na kahulugan. Masyado ng materialistic. Alam niyo, nung kabataan po namin, nung mga bata kami, pag tuwing simbang gabi, excited kami. No? Yung parang nawala na kasi yung diwa ng Kapaskuhan sa panahon natin ngayon. Masyado ng materialistic sa panahon ngayon. Dati walang cellphone, dati walang kahit na ano. No? TV lang siguro, meron. No? Gumigising kami, ang orasan namin yung tilaok ng manok. Alas 5 yung simbang gabi. Pero isang beses, tumilaok yung manok. Aba, bihis na kami magkakapatid, punta kami sa... Ang layo pa naman ng simbahan. Pagdating namin doon, sarado pa yung simbahan, nagkamali yung manok. Balik kami. Yung pala, alam mo na pala, alas 2 pa lang ata nung time na yun. Yung manok, inunahan yung oras eh. Totoo po, nangyari yun. Wala. Pero yung enjoy ka, no? Yung sasabi ng Pasko 20, wala kang regalo. Yung nagsasaya lang kayo, naglalaro kayo sa labas, nagkukwentuhan, yung mga kabataan mo, ang saya-saya. Hindi na natin pwedeng ibalik ngayon. Ngayon kasi, di ba, hindi mo ma-operate yung Pasko kapag walang regalo. Hindi ka magiging masaya, hindi mo ma-enjoy. Kapag walang party, mga ganun, hindi mo ma-enjoy. Bakit kaya? Pero naiintindihan naman natin, no? Kasi sa panahon ngayon. Pero gusto kong ipaunawa sa inyo, especially mga kabataan, kasi may nagkausap kami sa best na isang pastor na palaging pinapagalitan niya yung anak niya dati kasi kahit madaling araw na nagsi-cellphone ang hawak niya. Pero nai-realize niya na tama nga naman sa panahon po natin, time nila na may cellphone. Hindi natin maintindihan kasi nung time natin walang cellphone. Pero dapat may limitation pa rin, ha? Okay, naiintindihan po namin kayo, panahon nyo ngayon na may cellphone, okay lang yan. Pero dapat mayroong limitation. Okay? So, maging balance po. So, yun yung sinasabi sa atin ng Panginoon ngayong umagang ito. Alam niyo po ba, mga kapatid, na sa panahon ng Christmas, mataas yung crime rate. Ha? Alam niyo po ba sa survey, pag dumarating ang Christmas, mataas yung kaso ng kriminalidad. Especially yung mga snatching, hold up, pagnanakaw, akit bahay. Why? Bakit mataas? Kasi nagnanakaw sila, nag-snatch sila para mayroong pang-notchiplana. May pang-irigalo. Biruin mo, di ba, magnanakaw ka, kunin mo yung pagmamayari ng iba, ipanghahanda mo naman sa pamilya mo. Mataas ang kriminal. Kaya itong titignan, nakakalungkot. Buti pa kapag may laban si Pacquiao, 0. Di ba ba? Pag may laban si Pacquiao, walang krimen na nangyayari, nakakalungkot. Pero pagdating ng Christmas, pag si Jesus na yung bida, mas mataas yung krimen. Grabe, no? Grabe talaga yung word, yung materialistic na pagdiriwang ng Kapaskuhan. So nawa, mga kapatid, sikapin po natin. Tayo mga nandirito ngayon, paunawa natin yung Kapaskuhan. No? Mag-evangelize tayo sa mga snatcher, sa mga hold-upper, sa mga akit bahay gang. No? Evangelize natin sila na hindi naman kailangan material, hindi naman kailangan mag-operate ng Pasko. No? Na walang material na bagay. Nakukuha niyo po ibig sabihin. Sana may natutunan po tayo, no? Natututo po tayo. Okay? Pilitin po natin na mas mababa na yung crime rate kaysa sa laban ni Pacquiao. Okay? Tapos yung iba, di ba, minsan nagkakaroon ng away. Kasi minsan mag-exchange gift, di po ba? Minsan kapag nag-worth 500 pesos yung palitan ng regalo, 550 yung niregalo mo, pero yung niregalo sa'yo, 450 lang. Diba? Nagre-reklamo ka na nadaanan mo. Okay? At sa pagre-regalo din, dapat pantay-pantay. Kasi na-observe ko yun eh. Kapag nagregalo ka sa medyo mayaman, magre-regalo ka ng towel. Ang tatak, bench.
Pero kapag mahirap, good morning daw. Di ba? Tama. Binabagay mo doon tayo, wag naman tayong gano'n. Dapat pantay-pantay. Kapag mayaman, nireregalo mo, spam. Kapag mahirap, sardinas. Diba? Kapag mayroong relief good, di ba? O kaya mga naka-bag pa paper bag pa Pero pag mahirap, naka-eco bag. Kapag mayaman, ang ganda ng balot. Pero kapag mahirap, dyaryo yung balot. Hindi po. Kaya nagkakaroon ng krimen din di ba? Di ba yung mga ganung bagay? Kasi nagagalit. Saan ba nagsisimula yung krimen? Dahil sa galit, dahil sa inis. So, ugaliin po natin, dapat pantay-pantay. Ating kapatid, kumbaga, tama lang. Okay? So, yun lamang yung pinapaalala sa atin ng Panginoon. Magbigay tayo ng tama at subukan nating ibigay noon. Kasi kapag nagreklamo, ito, andito yung nanay ko. Minsan kapag birthday ng kapatid ko, yung anak ng kapatid ko na medyo may kaya, hindi talaga ako nagre-regalo. Kasi kapag nagregalo ako, anong gagawin niya doon sa regalo ko? Kumpleto na siya ng mga laruan, kumpleto naman siya. Anong gagawin? Mababaliwala lang. Alam niyo kapag saan ako nagpo-focus, doon sa mga pamangkin ko na mahirap lang yung kanilang magulang. Diba? Ganon yung diwa ng Pasko. Nung pumunta ang Panginoong Jesucristo sa lupa, hindi siya pumunta doon sa mga mabubuti. Yung reason, di ba? Yung dahilan. Saan siya, bakit ano yung purpose? Bakit siya pumunta dito sa lupa? Para doon sa makasalanan. So, inaano ko lang, no? Hindi man sakto doon sa ginawa ng Panginoon. Dapat gawin natin ngayong Kapaskuhan. Hanggat maaari, di po ba, ipaintindi natin sa mga ririgaluhan natin, may kaya naman, napasayahin natin yung mga walang-wala. Amen? Kaya yung mga simbahan, maraming simbahan, hindi, kapag nakangaro na yung mga mayayamang simbahan, pinupunta nila yung mga mahihirap na pamilya. Kasi kapag nangaroling sila, hindi yung pamilya yung magbibigay, kundi yung nangangaroling yung magbibigay. Okay? Sana ma-apply po natin ito sa buhay natin. Mas bigyan po natin yung mga nangangailangan. Tama? Ngayon Kapaskuhan, kapag nagluto ka ng medyado, di po ba, bibigyan mo ba yung isang pamilya na ang daming handa? Kahit napakasarap ng medyado mo, mapapansinin ba yung medyado mo? Hindi, di po ba? So, sino makaka-appreciate nung niluto mo dun sa walang-wala? Okay? So, yun yung pinapalo sa atin ng Panginoon sa umagang ito, mga kapatid. Maiiwasan po natin yung mga ganong criminal. Santiago chapter 2, verse 8 to 9. Mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang utos ng Diyos na ating hari ayon sa kasulatan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit, kung nagtatangi kayo ng tao, kayo nagkakasala at batay sa kautusan dapat kayong parusahan. Yun sinasabi ko. Kung mayroon tayong pinapagulituhan, pag-favoritism, okay? Anong sabi ng Bible? Nagkakasala po tayo. Kasi ang pag-ibig ng Diyos sa atin, mayaman o mahirap, maganda o pangit, may ipin o wala, gustuhin ang bayan bago bumaba. Hindi, ibig ko sabihin, pantay-pantay yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Pantay-pantay yung salvation. Kahit makasalanan, may karapatan siya sa salvation na inaalok ng Panginoon. Amen? So, maging attitude na po natin. Hindi porket pantay na lang. Kung bench. Kung good morning towel na ibigay mo sa mayaman, parehas lang. Sa mga anak, di ba minsan nagkakainggitan? Di ba bakit siya mayroong ganito, bakit ako wala? Ay lumalaki yung bata, ano nangyari? Nawawalan siya ng self-confidence. Feeling niya, hindi siya mahal. Kaya hanggang sa makalakihan niya yun, di ba? Gusto niyo ba yun? Na feeling ng anak ninyo laging kawawa kasi laging paborito niyo yung isang anak ninyo.
Yung isa lagi yung kinakarga, yung isa hindi. Kasi mabigat na. Hindi na kaya. Hindi, dapat yung sinasabi, yung love, di ba ba? Pakita natin pantay-pantay. Kasi yun ang pagmamahal ng Panginoon. Pantay-pantay pa rin pagmamahal sa atin ng Diyos. Okay? Parang dapat natin. Okay? Okay. Number 3. Ano pa ba? Never let negativity overcome us. So, wag nating hayaan ngayong Kapaskuhan ay ma-overcome tayo ng mga negative na bagay para mag-fit tayo dun sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Okay? Kaya pagsapit ng Kapaskuhan, alisin na natin lahat ng mga negatibong bagay. Sabi sa Zephaniah, chapter 3, verse 18, nasa piling mo si Yahweh na yung Diyos at ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng katagumpayan. Siya ay magaganap sa iyo at ang pag-ibig niya ang magbibigay sa iyo bagong buhay. Alisin natin. Sabi ko kanina, pantay-pantay. So wala na tayo dapat isiping negative. Kung ikaw, kiniklaim mo na ang Diyos mo, na si Jesus, ang Savior mo, dapat wala nang negatibo. Hindi ko naman sinasabi na hindi natin maiwasan na mag-isip ng mga negative na mga bagay, pero pilitin po natin. Kasi hindi talaga tayo mga kamumpun talaga. Hindi tayo, ang tawag dito, kapag nag-isip tayo ng laging negative, hindi magiging maganda yung Kapaskuhan po natin. Puro positive lang. Kasi positive ang Panginoon nung dumating dito sa lupa. Positive, no? Na lahat ng tao ay maliligtas. Kahit na maging positive tayo lagi, no? Na kahit minsan may bumabaliwala sa'yo, positive ka pa rin. Kahit minsan wala kang regalo, hindi ka binigyan, positive ka pa rin. Huh? Kasi alam mo na mayroong nakalaan sa'yo ang Diyos. Mayroong plano, mayroong purpose sa'yo ang Diyos. Huwag puro alisin yung negative. Kasi yun yung makakasira na hindi natin maranasan yung tunay na kaganakan na nagmumula sa Diyos ngayong Kapaskuhan. So, may mga taong tuwing sumasapit ng ganitong season, stress na sa paghanap ng kapartner. Eh ano kung wala akong kapartner? Di ba ba? Okay, Pasko, di ba ba? Ang lamig na ng Pasko, panahon, dapat may kapartner na ako. Sino dito naghanap ng partner ngayong Kapasko? Huwag kang ma-stress kung wala. Okay lang yung maging team song mo ay single bells, single all the way. Di ba ba? Okay lang team song mo yan. Oh. Or minsan nalulungkot ka. Yung Pasko, grabe, ang lungkot. Eh, ang lagi mong pinapakinggan, ang Disyembre ko ay malungkot. Miss kita. Di ba? Malungkot ka talaga. Oh. Sino dito okay lang na single bells yung kanyang theme song? Ngayong Kapasko. Ngayong Kapasko lang naman eh. Di ba? Oh. Okay? Nakukuha niyo po? Mga kapatid, ano yung number 3 natin? Number 3? Sabi mo sa katabi, huwag kang negative. Huwag kang puro negative. Kasi positive yung dala ng Kapaskuhan eh. Salvation. Kaligtasan yung dala ng Kapaskuhan. Positive ang Panginoon. Di ba ba na excited na bumaba dito sa lupa para makasama po tayo. Tapos ikaw negative. Huwag kang nega, ha? Huwag kang nega. Huwag kang negative, mga kapatid. Okay? Eh, ano kung wala kang bagong damit? Minsan, ano kung wala kang bagong damit? Ano kung wala kang bonus? Ano kung wala kang regalong natanggap? As long as naintindihan mo yung diwa ng Kapaskuhan. Na sa diwa ng Kapaskuhan, sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo, dapat ito'y makita natin, may pag-asa. Amen? Dapat ito yung lagi natin nakikita every Christmas, mayroong pag-asa. Kasi kung hindi dumating ang Panginoong Jesucristo dito sa lupa, wala tayong patutunguhan. Wala tayong eternal life na pupuntahan. Tama? Pero dumating si Jesus Christ, nawala lahat ng mga alalahanin na yun. Kasi mayroon na tayong Savior. Mayroon ng John 14 verse 6, I am the way,
the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Eh, paano kung wala si Jesus? Walang way? Walang life? Di ba ba? Wala. Eh, andito na siya. Amen? May pag-asa. Sabi mo sa katabi, may pag-asa. Ha? Kung single ka ngayon, okay lang yan. Sabi mo, okay lang yan. Hindi. May pag-asa sa lahat ng bagay. Huwag kang negative. May pag-asa. Ngayon, nagpipis ako ngayon dito, nagpipis ako ng positive. Samantalang yung asawa ko nasa hospital, naka-admit. Maraming beses nang nangyari ito sa buhay po namin. Hindi lang si Teacher Maggie, maging si B-Boy. Nasa critical condition, nasa major operation, pero nagsishare pa rin ako ng pag-asa. Kasi naranasan na po namin yun. Pinaranas na sa amin ng Panginoon, kung nasa Panginoon ka, may pag-asa. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kung nasa Panginoon ka, may pag-asa. Andun yun Diyos sa amin. Kasi alam namin, Emmanuel, Jesus, kasama namin siya. Kasama nyo rin siya. Amen? Kaya point number 4 po natin, go on with the life. Go on with the life. Magpatuloy lang tayo, mga kapatid. Ha? Christmas is supposed to be a joyful celebration. Kaya nga, sabi ng mga anghel naman ng pamasko, joy to the world, di po ba? Magalak kayo sa sanlibutan sapagkat dumating na ang tagapagligtas. Tapos malulungkot ka. Joy to the world, pero pagdating ng Pasko, parang Biyernes Santo ang mukha mo. Di ba ba? Bakit Biyernes Santo yung mukha mo? Kasi nag-aalala ka. Wala akong jowa. Di ba ba? Walang fruit salad. Walang bonus. Di ba ba? Yung mga pinag-aalala po natin, kahit wala yan, sabihin sa amin, magpatuloy. Ha? Malay mo, next year. Di ba ba? Yun yung plano pala sa'yo ng Panginoon. Next year pala. Ang sarap ng handa mo. Tuloy ang buhay, mga kapatid, knowing that the reason of this life is Jesus. Ano yung reason ng buhay na ito? Si Jesus. Hindi ang mundong ito. Ang lahat ng bagay mawawala. Yung katabi mo, gusto mo na mawala? Alam niyo, totoo po yun. Ang buhay po natin temporary lang. Kahit nasa lahat ng mga kaibigan mo, nasa na lahat. Mawawala rin yan. Pero kapag si Jesus, yung meron ka, yung nag-iisa na lang, si Jesus meron ka, meron ka pa rin buhay, meron pag-asa doon sa second life. Amen? Kaya huwag nating pakawalan si Jesus. Pakawalan mo na yung nagsasakit ng puso mo. Pakawalan mo na. Hindi. Ayusin mo. Hindi ko sinasabing iwanan mo. Ayusin mo. Ayusin ninyo. At paalala ko po sa inyo, huwag natin pangawalan si Jesus Christ. Ano man yung pinagdadaanan mo? Go on with the life. Philippians chapter 4, verse 4, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa iyong biyaya na kami, Panginoon, magkaroon ng kagalakan. Hindi pag-aalala kapag dumarating ang Kapaskuhan. Pagpalain mo ang puso ng bawat nakarinig. Pagpalain mo kami, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na sineselebrate po namin ngayong Pasko. Ikaw ang Diyos na maitaas. Ikaw ang Diyos na mapupurihan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palagpagan po natin ang Panginoon.
And handa po natin ang ating mga kanta. Praise. Ayan, kahit pipiso lang ang nasa bulsa natin, basta pusang loob at buong puso natin binibigay sa Panginoon. Malaking halaga yan para sa Panginoon. At ibabalik ng Lord lahat ng pagpapala, lahat ng kung ano man na deserve natin, kung ano man, dahil mahal na mahal tayo ni Lord. Ayan, basta buong puso lang po natin ito ialay sa Kanya. Praise. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. It's amazing sacrifice. What I ever from my life. Praise and thanks, praise and sing, wishes and dreams that are yet to come true. All of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my life to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you, Lord, I offer you, Lord, I offer you my po natin ipag-break ng tithes and offering. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Pinupurit, pinapasalamatan, sinasambat, pinadakilan namin kayo. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat din po, Lord, sa patuloy na sobrang napakabuti niyo po sa buhay namin, Lord God. Na kahit kailan nga po hindi kayo nagkulang. Na lahat po kaya niyong ibigay yung pangangailangan namin sa araw-araw. Sobrang salamat po, Lord, sa pagmamahal niyo po. Kayo nga po yung tunay na great provider po namin lahat. Na kung ano man pong meron kami ngayon, ang lahat ng ito ay dahil sa inyo. Salamat din po, Lord God, sa patuloy na tapat na pagbibigay ng kanilang tithes and offering. I-bless niyo nga po itong tithes and offering, Lord God. Palaguin niyo po, Lord God, na magamit po sa mga gawain at pangangailangan po ng iyong simbahan. Salamat po, Lord God, kayo na pong bahalang magbalik sa kanila ng higit pa at sobrang pagpapala na sa iyo lang po nagmumula. Maraming salamat po. Ito po yung aming samot dalangin. Lahat po ng mataas na papurit, pasalamat, pagsamba, pagdakilang, pagmamahal. Sa iyo po namin binabalik. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ayan, maaari po tayo tumayo. Mga kapatid. Hallelujah.
tayo, gawin natin yung blessing na Panginoon. Itong awitin na to ay para sa inyong mga kapatid. Hinahatid kami, Lord. Pinaabot ni Lord yung katlan to para sa inyo. So, bless us, Lord. So, Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face on you and give you peace. Church, let's sing Amen. tayo natin yung po. Damin po natin yung pag-ibig ng Panginoong Diyos. Damin po natin yung katapatan, yung mga pangako ng Diyos na hindi magwalang. Ngayong umaga nito, sinasabi ko po sa inyo, kung ano man yung pinagdadaanan niyo sa buhay, hindi ka kinalimutan ng Panginoong Diyos.
at lalong-lalo hindi ka kakalimutan ng Panginoon. Kung mayroon kang pinagdadaanan ngayon, pinapasabi sa iyo ng Panginoon, magpatuloy ka. Magpatuloy ka kasi ang pangako ng Panginoon, kung ikaw ay mananampalataya sa Kanya, siya si Emmanuel, na ang ibig sabihin, kasama mo palagi ang Diyos. Hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Magalang ka. Pagpatuloy ka, maniwala ka, manampalataya ka, nasasamahan ka ng Diyos. Ang pangako ng Diyos ay hindi para sa isang tao lang. Ang pangako ng Diyos ay para sa ating lahat. Ipinanganak ang Panginoong Jesucristo sa samsaman para ipakita na dapat tayo din ay maging mapagkumbaba. Na bagaman siya ay hari na mahari, Diyos na mga Diyos, hindi siya nagmamalaki, hindi siya nagmamayabang, hindi niya ipinakita na kaya niya. Ang ipinakita niya ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Yun yung pinaparating sa atin na umagang ito. Tayo'y sumunod sa kalooban ng Diyos. Tayo'y mamuhay ayon sa kalooban niya. Sapagkat siya ay Diyos na mabuti, sapagkat siya Diyos ay tapat. Ibigay mo na sa Diyos lang. Paniwala ka. Hindi ka pagkabayaan ng Panginoon. Pagkapangyarihang Diyos, salamat po sa umaga nito. Salamat po muli, Ama, sa pagdiriwang pag-alala po namin. Hindi namin alam kung hindi namin alam yung exact date, Lord, ng kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Kaya palagi ipinapaalala mo po sa amin ay araw-araw na ikaw ay aming sambahin. Araw-araw na ipagdiwang po namin ang iyong kabutihan. Araw-araw, Panginoon, na madama po namin ang iyong dakilang pagmamahal. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan. Salamat, Lord, sapagkat hindi namin kaya. Kaya pinagkaloob mo ang iyong buktong na anak upang kami, Panginoon, ay pangunahan sa buhay kung ano yung meron kami ngayon. Salamat namin, Diyos, sapagkat nararanasan po namin ang tunay, Panginoon, na diwa, ang tunay na kahulugan ng kapaskuhan. Ng pag-celebrate ng Christmas, Lord, is not about materials, Lord. Hindi sa pamagitan ng masarap na pagkain, hindi sa mga mamahaling regalo, hindi sa mga nagagandahang mga damit, mga gadget, Lord, hindi sa dami ng meron kami mga kaibigan, kundi naiintindihan po namin kaya kami nag-celebrate kasi dumating ang aming tagapagligtas. Dumating ang tunay na nagmamahal sa amin. Dumating ang tunay na nagtitiwala sa amin. Dumating, Panginoon, ang Diyos na magdadala po sa amin doon sa lupang ipinangako at magbibigay ng katuparan sa lahat ng magagandang mga bagay na mararanasan namin dito sa mundong ito. Thank you, Lord. Dahil kami makasalanan, hindi mo tinignan niyon. Nanaig ang iyong pag-ibig, Panginoon. Nanaig yung pagmamahal mo po sa amin, Panginoon. Hindi mo isinumbat yung mga pagkasalanan po namin. Hindi mo pinamukha, Panginoon, yung mga pagkukulang po namin. Na kahit kami lumayo sa iyo, lumalayo sa iyo, pilit na ikaw, Panginoon, ang lumalapit sa amin. Na kahit kami naliligaw, Panginoon, ikaw ang Diyos sa patuloy na naghahanap sa amin. Na kahit ang bigat sa makasalanan na nagawa po namin, ikaw pa rin ang Diyos na bukat ang kamay, Panginoon, na tatanggapin, mamahalin, at aalagaan. Kaya sa umaga nila, Panginoon, wala na po kami na pwedeng, Panginoon, na hanapin sa buhay na ito, kundi ang magkaroon ng tunay na relasyon, na tunay, Panginoon, na ikaw ay aming kilalanin bilang aming Diyos at tagapagligtas. Salamat sa napakagandang regalo na ipinagkaloob mo po sa amin.
nung kami nanampalataya sa iyo. Ang buhay na hindi mauuwi dito lamang sa lupa, kundi ang buhay na mauuwi hanggang sa iyong kaharian. Pagpalain mo ang bawat isa nawa sa umagang ito. Makita po namin ang iyong kabutihan ng pagmamahal upang sa mga susunod na pagdiriwang ng Kapaskuhan, hindi po kami maghahanap ng material na bagay. Hindi kami sasaya lang kung may masarap na pagkain. Hindi kami sasaya lang kapag mayroong mga party, Lord, may mga magandang damit. Kundi sa mga susunod na Kapaskuhan, Panginoon, ay makukontento na po kami. Magiging masaya po kami, magagalak po kami. Kasi nahanap na po namin yung pinakamagandang regalo. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Maraming salamat, Lord, sa iyong pag-ibig. At ang aming Diyos, tinatas po bawat isa sa pagdiriwang po namin. After po ng service na ito ng Christmas fellowship, Lord, kayo pa rin ang Diyos na maging sentro ng aming pong kasayahan. Ikaw pa rin ang maitas, ikaw pa rin ang mapapulihan. At maraming salamat sa mabiyaya sa ikagkakaroon mo po sa amin. At lalong-lalo na, maraming salamat po, Lord, sa mga kapatiran, Panginoon, na nilagay mo sa aming mga buhay, na magiging katuwang, Panginoon, sa pagharap ng buhay na ito. Salamat po, pagpalain mo ang bawat isa. Pagpalain mo sila sa lahat ng respeto ng kanilang buhay. At gamitin po sila na maipadama nila yung pag-ibig na nagagaling sa iyo sa ibang tao, Panginoon. Na makita rin ng ibang tao sa pagmagitan ng buhay nila. Na ulit po kayo. Maging kay Sister Mandy ngayon, Panginoon, na nasa hospital, Lord, tinatanso namin sa iyo. Lord, hindi na namin kailangan mag-alala. Hindi na kami kailangan mag-down, Lord, sapagkat pinatunayan mo na maraming beses. Ikaw ang Diyos na mga pangyarihan. Ikaw ang Diyos na nag-provide. Ikaw ang Diyos na nagmamahal sa Kanya, Panginoon. Kaya nadalangin po namin yung comfort na nagmumula sa iyo. Sa mga oras na nakakaranas po ng pain, Lord, sa pagsusok ng karayom, sa anumang gagawin proseso, Panginoon, patuloy na sa iyo namin siya pinagkakaluwala. Madama niya, yakapin mo siya, Lord. Salamat po aming Diyos sapagkat mayroong kapayapaan na siya ay nasa ating kamay, sa iyong mga kamay, Panginoon. At maging kay Jasmine at kay Jeanine na kasama niya ngayon din, Lord. Lord, yung communication, Lord, ay nandoon pa rin, Panginoon, na may comfort mo rin sila. Kapayapaan, kagalakan din na nagmumula sa iyo habang pinapatod nila, binabandayan ng kanilang nanay, Panginoon. Salamat po muli at nagkakaisa kami sa prayer, Lord. Yung victory, Panginoon, ng operation ay kiniklaim na po namin in Jesus' name. In Jesus' name. At maging sa lahat na mayroong may makaramdaman dito sa lugar na ito, sa power, sa member ng family po namin na may karamdaman, meron kaming Diyos na magagamot. Merong Diyos na nagpapagaling ng may karamdaman, Panginoon. Sila'y pagalingin mo din, Panginoon. Sila'y alagaan mo lang. Thank you so much, Lord. At sa iyo po namin pinagkakatiwala ng lahat. Sa iyo po namin tinataas at patuloy na kapayapaan, kaganakan, mga pagkapalan na gugula sa iyong kaharian ay mananasan ng bawat isa. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen.
Christmas fellowship natin. Sino yung host po? Una sa ito. Si Honey and Michael. Okay. So, mga kapatid, diretso na po tayo sa Christmas party po natin, no? At tinatawagan ko po yung mga primary leaders before yung mga host po natin. Pwede po ba tayo pumunta dito sa harapan? Lahat ng primary leaders. Okay. Pwede po tumayo kayo dito sa harap kasi merong sabi ni Sister Maggie, yung certificate ninyo dapat noong anniversary ay hindi pinamigay kasi lalagyan ng pray muna. So sabi ni Sister Maggie, yun na po yung regalo po namin sa inyo ngayong Pasko. Okay po, so lahat po ng primary, kunin ko lang yung ano. At sabi ni Sister Maggie, hindi na tayo isa-isahin, magpa-picture na lang, pagka-receive na lang. Kay Jimin Santos. Kay Jennifer Santos. Jennifer, nawawala si Jennifer. Si Jeanine may nalugdog. Pwede pakitawag ko si Ate Jeanine. Si Mary Jean, pwede ba si Brother Anthony? Si Brother Anthony. Pwede dito ka na. Sorry. Jennifer Solarte. Sister Jen. Sister Janet Mulato. Rosalie Almaro. Maria Isabel Arellano. Ito po yung anniversary. So, dapat hindi